Lahat po tayo ay meron pong mga verses na naging pagpapala sa atin. Usually, mga pangako ng Diyos sa atin pong buhay. Sa atin pong prayer of thanksgiving, isip po tayo ng tatlong pangako ng Panginoon na nakatulong sa atin noong nakaraan o patuloy na pinangahawakan natin at nakakatulong sa atin, nagbibigay ng encouragement or ng inspiration. Tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay mabigay ng panalangin ng pasasalamat sa Panginoon. Salamat sa mga pangako niya na naging pagpapala sa atin, mga pangako niya na tinupad niya sa ating buhay. Maraming Diyos, salamat po sa napakaraming pangako na available po sa amin. At ilan lamang ito, O Diyos, sa mga pangako na nadaanan namin, pinanghawakan po namin o pinanghahawakan namin hanggang ngayon. Salamat po, O Diyos, dahil alam po namin na kayo po'y tapat. Tapat po kayo sa inyo po mga pangako at patuloy yung mga pangako nyo na available po sa amin ay pwede naming panghawakan. Salamat sa mga nakalaan pa, sa mga darating na araw na inyo po, Panginoong, tutuparin sa amin pong buhay. Salamat sa inyo pong pangako sa amin na kung sa may dalawa o higit pa na nagtitipon sa inyong pangalan, naroon kayo sa kalagitnaan ng pagtitipon na yon. At salamat po, O Diyos, tiyak kami na kayo po ay kasama namin. At kung saan po kayo naroon, O Lord, ang lugar po na yon, Panginoon, ay tunay na makakaranas ng saganang pagpapala. Dalahin po namin, Panginoon, maranasan ng bawat isa ang mga espiritual na pagpapala na dulot po, Panginoon, ng aming sama-samang pagbubulay ng ilang katotohanan. Kayo po ang maging tunay naming tagapagturo. Kayo po ang tunay na mangusap po sa amin, magpaalala, magpatibay, magdugtong-dugtong ng mga katotohanan na nasa isip na namin marahil at sa mga bagong dadalhin niyo po ngayon. Dalahin namin, lalo kaming mapalapit sa inyo. Dalahin namin, lalo kaming mapatibay at lalong magtagumpay ang bawat isa. Kayo po, Diyos, ang patuloy na maitanghal lamang sa aming pong kalagitnaan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede ba natin bigyan ng papuring palakpak ang Panginoon? Nais ko pong ulit-ulitin natin yung atin pong mga ilan sa dinaanan pero in summarized form because I believe yung pong power ng repetition. Naniniwala po ba kayo na mahalaga ang repetition para po sa atin pong understanding, para sa application sa buhay? Kasi sa dami ng mga stimuli, meaning yung dami ng pumapasok sa ating mga informasyon, taong kausap, kung ano mga iniisip, pwedeng makalimutan natin na isang bagay na atin pong pinag-uusapan dito pag Sunday. Daanan natin, last Sunday, ang ating pong topic ay becoming a true, loving disciple of Jesus. Kasi nais po natin ganyan, yung maging totoo tayong tagasunod ni Jesus. Kasi yun ang disciple, tagasunod. At hindi lang basta tagasunod, mapagmahal na tagasunod ng Panginoon. Yan po ba, same page po ba tayo? Gusto natin lahat maging ganyan? True, loving disciple of Jesus. Wala namang iba pang pupuntahan ang ating pong pag-church na maganda kundi maging ganito po. Isa sa mga goals, one of the top goals po natin, become a true, loving disciple of Jesus. Then last Sunday, tinalakay po natin yung level up and keep leveling up. Meaning, yung scholarship natin, patuloy na mag-grow, yung quality ng ating life, patuloy na mag-grow, yung ating bawat area ng ating buhay, patuloy na mag-grow. Yung ating character, patuloy na mag-level up. Ongoing journey. Huwag po tayong hihinto. Na-discourage tayo, bumagsak tayo, bangon lang and then level up and keep leveling up. So, ang nais po natin para maging disciple ni Jesus, maging tagasunod, malaman natin kung ano yung susundin. Di ba? Sunod, sundin, tagasunod, disciple. Ano yung susundin? So, para simple lang, di ba? Ganun lang kasimple talaga yung ating pong discipleship. So, iisa-isahin natin yung mga dapat sundin. At huwag tayo ma-shock or ma-overwhelm sa susundin kasi sinabi naman sa scriptures, hindi mahirap ang mga ipinapasunod sa atin ng Panginoon. In fact, para sa kapakinabangan po natin yon. Ulitin ko po yon. Hindi mahirap pong sundin ang iniutos ng Panginoong Yesus. Ang totoo, para sa kapakinabangan natin yon. Hindi naman talaga sa pakinabangan ng Diyos. Wala naman siyang kailangan kasi sa Kanya galing ang lahat. So, makakaasa po tayo. Kung ano man yung commandments ng Panginoong Yesus, ang totoo, para sa atin po yon. Para yung mga magulang, yung magagandang utos ng magulang sa anak, hindi naman na talaga para sa magulang yun eh. Di ba?
para po talaga sa mga anak yon. Makaka-relate ang mga magulang po dyan. So same din po sa ating magulang sa langit. So nakakadalawa na po tayong commandments ni Jesus kasi nais po natin maging malinaw sa ating commandments. Hindi po ito aabot ng 50 commandments, no? More or less mga 20-30 commandments lamang po ito. So yung una natin tinalakay ay Mark 11:25, na kapag tayo'y tumayo upang manalangin, patawarin daw po muna natin ang nagkasala sa atin upang yung mga kasalanan natin ay patawarin din ng ating Ama na nasa langit. Para sa atin din po ito, di ba? Hindi naman para sa Diyos talaga. Kasi kapag nakapagpapatawad tayo, nababawasan tayo ng mga bagahe, na natatanggal yung mga basura sa atin pong puso, mas magiging malinis ang ating buhay, mas magiging magaan, mas magiging madali po ang ating paglalakbay. Pero pag kinikimkim natin yung mga galit, hinanakit, sama ng loob, ang bigat po yan mga kapatid, ang hirap po maglakbay. So, out of love, sinasabi ni Jesus, iano nyo na, magpatawad na kayo. That's the best path. Meron po ba ditong tao na never na nasaktan? Di ba lahat tayo nasaktan, na-offend ng isang tao? Lahat po tayo meron ganon. Kaya lahat po ito, makaka-relate po tayo. So, makakatulong po ito sa atin o hindi? Kakatulong po. Ang kailangan natin sumunod kasi tagasunod tayo ng Panginoong Hesus. Lagi natin uulit-ulit, lagi natin maririnig yan. Nais natin sumunod kasi tagasunod tayo ng Panginoong Hesus. At kaya tayo sumusunod, hindi dahil takot tayo sa Kanya. Hindi na yon. Tapos na po yung panahon na sumusunod lang tayo dahil tayo takot. Sumusunod tayo kasi dahil tayo nagmamahal sa Panginoong Hesus. At yung pangalawa na tinalakay natin last Sunday, pangalawang commandment ni Jesus, ay sa Matthew 5:48. Maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. May isa pa tayo kasing Ama, di ba? Bukod sa ating Ama sa lupa. Another version, grow up, live out your God-created identity. Sa another version, you must always act like your Father in heaven. So yun yung ating target, no? Na araw-araw tayo ay magawa natin na nagle-level up na maging kagaya ng ating Ama sa langit. So di ba hindi stagnant ang buhay? Exciting, di ba? Exciting yung parang yung keep moving ka, no? Hindi na exciting yung parang ang tagal-tagal na panahon, naka-stuck lang tayo. Pero pag alam natin na nag-move tayo, nagle-level up, exciting po ang journey. Pwede ba natin sabihin, exciting? Dapat ganun po ang buhay Kristiyano. Dapat na ating pong magiging buhay as disciple of Jesus, exciting. Kasi the more na nagiging loving tayo, merciful, wise, strong, courageous, powerful, blessed, di ba? Mas exciting po yon. Amen? Mas exciting po yon. This morning, ating pong paksa ay kagaya ng gusto mo. Pwede nyo ba tapikin kung meron kayong katabi dyan, sabihin nyo, lalo kung kasama nyo sa bahay o nakakilala nyo, sabihin nyo, kagaya ng gusto mo. Naku, baka tuwan-tuwa iba dyan, ano? Kagaya ng gusto ko. Talaga? Seryoso ka? Kagaya ng gusto ko? So, kagaya ng gusto mo. Sa marami pong pagkakataon, nakaka-enkwentro po tayo ng sitwasyon na tayo po'y napapaisip, napapatanong tayo, ano kayang gagawin ko sa taong ito? O, ano kayang sasabihin ko sa taong ito? O ano kaya ang magiging reaction ko sa taong ito? Di ba nangyayari po sa atin yan? Kasi tayo nasa isang lipunan, society. Daming tao, daming sitwasyon. Kaya talagang dumating sa atin, napapaisip tayo, ano kaya magandang gawin sa taong ito? Ano kaya magandang gawin sa kanya sa sitwasyong ito? Halimbawa, may nanlilimos. Ano kaya magandang gawin sa taong ito sa sitwasyon na ito? Depende kung sino yung nanlilimos. May nangihiram, depende sa nangihiram. Ano kayang gagawin ko sa taon to? Halimbawa, hindi nangihiram halimbawa ng pera. O kaya nangihiram ng panggastos sa ospital. O kaya may nangihiram ng magpa-party daw siya. No? O nangihiram ng two-piece na bathing suit mo. So, ano kayang gagawin ko sa taong ito? O kaya may nagbebenta ng isang item. Nagbebenta ng Rolex. No? Binebentahan ka, 100 pesos. No? Ano kayang gagawin ko sa taon to? No? O kaya nagbebenta halimbawa ng, naalala ko, si Kuya Edwin, pumunta raw sa kanya, nagbebenta raw ng jacket, no? Jacket. Tapos yung jacket, maraming balahibo, yung fur, no? Yung ang kapal-kapal ng jacket. Sabi niya, ano naman gagawin ko dyan? Ang init-init sa Pilipinas. Papawisan lang ako dyan. May mga nagbebenta sa atin, ano kayang gagawin ko sa taon to? Sa sitwasyong ito?
Or may nagawa kang mali sa isang tao. And iniisip mo yung tao na nagawa mo ng mali. Ano kayang gagawin ko sa tao na yon? O balik rin natin. Tayo yung nagawa ng mali. Ano kayang gagawin ko sa tao to na naka-offense sa akin, na sinaktan ako, minaliit ako, ipinahiya ako? O kaya may humihingi sa'yo ng tawad. Ano kayang gagawin ko sa tao na ito na humihingi ng tawad? O kaya may pinapatrabaho sa iyo ang isang tao, no? Whether yan ay magaan, mabigat, o galit siya, o hindi maganda yung pagkakasabi niya ng pinapatrabaho sa iyo, ano kayang gagawin ko sa taong ito? Narito ang isa pa sa mga commandments ng Panginoong Hesus. Matthew chapter 7 verse 12. Basahin nga po natin ito ng sabay-sabay. So in everything, do to others what you would have them do to you. Another version sa NASB, treat people the same way you want them to treat you. So sa Tagalog, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, in everything sa lahat ng panahon o sa lahat ng sitwasyon, gawin mo sa iba yung gusto mong gagawin din nila sa iyo. Nasa positive, no? Nasa positive side. Gawin mo sa kanya yung gusto mong gagawin niya din sa iyo. O ituring mo yung isang tao kung paano mo rin gusto kang ituring niya. Brilliant po ba yun? Makakatulong po ba yung commandment ni Jesus? Para sa atin po ba yun? Hindi naman yung para kay Jesus right? Yung commandment talaga para sa atin. Para gumanda ating buhay, para maging madali sa atin ng mga, halimbawa ito, decision making. Mga situations na dumating. Hindi tayo makakatakas sa situation na yan. Ang kailangan natin, wisdom, guidelines. Now, dalawa ang guidelines na pwedeng makatulong po sa atin. Sa ating decision or action or kawalan ng action. One is, yun pong nauso ng mga bandang, I think mga bandang na itong 90s, yung WWJD. Sino po ang pamilya sa WWJD? Siguro mga Gen X o kaya mga millennials. Ano yung WWJD? Sino nakakalam? WWJD. Sabay-sabay po. What would Jesus do? No? Parang mga lola yata nagsalita. Lola. Hindi pa lola si Mrs. What would Jesus do? So, pagka meron ka isang sitwasyon, pwede mo raw itanong, what would Jesus do? Pag merong isang tao at tinatanong mo, anong gagawin ko sa tao na ito? What would Jesus do? Makakatulong po yung guideline na yon? Yes, makakatulong po yon. Of course. Anong gagawin ni Jesus kung siya na sa sitwasyon ko ngayon, anong gagawin niya sa taong to? Di ba nakakatulong po yon? Okay. Si Jesus po yun para baka ang hirap abutin. Pero yun talaga po ang goal natin. Pero hindi po yun ang paksa natin. Doon po tayo sa guideline number 2. Ang guideline number 2 ay ayon sa verse na yan. Okay, ganito ang guideline. Kung ano ang gusto mong gawin sa'yo, yun din ang gawin mo sa kapwa mo. In other words, magpalit kayo ng sitwasyon. Magpalit kayo ng sapatos. What if ikaw ang nasa sitwasyon niya? Alam niyo po, very helpful po yun. Kasi kung halimbawa, titingnan mo lang yung side mo, what do you have? You have 50%. Pero pag nakuha mo yung side niya, you have the other 50%. 50% plus 50%, you have 100%. Ano po magandang batayan ng desisyon sa isang sitwasyon? 50% lang ang data mo o 100% ang data mo? Of course, hindi man kailangan i-memorize, mas madali, mas maganda ang desisyon pag 100% ang iyong data. Tama po, mali? Tama, right? Para po yan sa counseling Di po ba sa counseling, magpupunta sa iyo yung kaibigan, close friend mo, o hindi mo kakilala, lumapit sa iyo. Ang tendency mo, pakinggan siya, lalo kung very close friend mo, at mag-sympathize ka sa kanya, mag-empathize. By the way, sa counseling, part talaga nagsisympathize ka, nag-empathize. Pero hindi mo pwedeng kampihan siya ng kaagad. Halimbawa, yung Mrs. nagsumbong sa'yo, o yung Mr. Hindi mo pwedeng kampihan kaagad. Why? Ilang percent ang alam mo? 50% pa lang.
Minsan nga, hindi pa nga maabot ng 50% eh. Kasi siyempre, tinatago niya yung ibang mga issues. So baka nga alam mo lang 10%, 20%, o 30%. Tama po ba yon? Kasi pwede niya hindi bigay lahat ng information. Pero hindi po yan lalampas sa 50%, right? Never lalampas ng 50% kasi yun yung sa side niya. So pwedeng 40% lang yan, 35%, yun yung meron ka. Sapat na ba yung batayan ng gagawin mong desisyon, yung action? No. Mas maganda, alam mo yung side, halimbawa, nung Mr. o nung Mrs. At pag nalaman mo yung side niya, makukuha mo yung, hindi rin lalampas ng 50%. Baka makuha mo yung 20%, 30%. Pero pag pinagdagdag mo yon, mas malaki ang magiging data mo, mas magiging magandang decision. In the same manner, pag may sitwasyon tayo, anong gagawin ko sa tao na ito? So punta ka sa kabila, isuot mo yung sapatos niya. Halimbawa, ikaw ay amo. Tapos meron kang issue sa isang katulong. Gusto mo nang palayasin. Iba-iba mga sitwasyon natin. Make it general, palayasin. Ikaw na bahala kung na naiisip mong dahilan. Para magawa mo ang decision mo kung palalayasin o hindi, makakatulong po ba kung magpapalit kayo ng sapatos, ikaw ang pupunta doon sa posisyon ng katulong na palalayasin? Makakatulong po ba? Of course. Kasi dadagdag ang data mo eh. Dadagdag ang data mo. Kung ikaw naman yung katulong na palalayasin at pinalayas ka nga. Di ba? So siguro, sama ng loob mo dun sa amo mo. Di ba? Treat people the same way you want them to treat you. Ano makakatulong? Makakatulong ba sa'yo? Kung magpapalit kayo ng sapatos, pupunta ka naman sa sapatos ng amo mo. Makakatulong po? Of course, kasi mas malaki ang data mo. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Jesus. And then, kung nandun ka na sa sapatos na yon, ano yung nanaisin mo na gawin? Nalala ko po, minsan may nagbebenta sa bahay. So minsan, hindi lang minsan, madalas sa posisyon tayo ng ganito, di ba? May nagbebenta o kaya ikaw yung binebentahan. So halimbawa, tayo yung binebentahan. So madalas may dumadaan dyan sa bahay. Nung minsan may dumaan, nagbebenta ng banana Q sa kanang turon, no? Classic Filipino merienda. So mga bandang hapon dumaan. Tapos may kasamang anak na lalaki, no? Parang nakakatuwa na may anak na lalaki o apo na siguro tingin ko mga 10 or 12 years old, no? May bili na po kayo ng turon, ng banana Q. Tapos yung lola na medyo payat, tapos tingnan mo, mahirap talaga sirap sa buhay. Hindi na po ako nakain masyado ng banana Q dahil sa parang pag nakikita ko yung mantika, medyo kinikilabutan na po ako. Hindi ako nakakain na ng banana Q. Saka ng mga kamote Q. Pero dati, favorite ko po yan nung ako po ay nag-aaral ng college. Kasi nung college, yan po ang aking lunch. Isang banana Q. Isa na po ang aking minsan dinner. No? Pero tapos na po yung days na hindi ako nakain eh. So pwede ko sabihin, ay, hindi po ako nakain yan. Kaya lang, right that time, bigla ko naman naalala, what if ako yung nagtitinda? No? Kasi parang nagmamaka, bilhin na po kayo, ganun tipo. No? May ilan lang naman silang tuhog na ganyan. Naisip ko, kung ako kaya yung nagbebenta, o ako yung bata, o ako yung lola, baka siguro habang naglalakad kami, no? Baka ang layo na nilakad namin, sana may bumili naman nito para meron kaming pansaing sa pambili ng ulam. And with that thought in my mind, sabi ko, sige na nga, bilhin na nga ako. Magkano lang naman ng banana Q, no? Magkano ba isang to? 15 pesos po, no? So, bumili ko ng ilan, tapos pag kinuwenta mo naman, actually, mura lang naman yon. Kasi di ba ang tendency natin, dahil sa, sayang naman yung pera kasi hindi ka naman gagamitin. Pero meron ka minsan higher reason para mag-decide. Hindi lang because of kung ito ba ay kailangan mo talaga o hindi, kundi kung makakatulong ba to sa kanya o hindi. Minsan yun yung higher reason, right? So, kinakapalan mo lang yung iyong magiging decision base. Papaisip ako, pagkakape, bibili ka, no? Ang mahal-mahal, no? Minsan iba tinatawaran pa, 15 pesos, pwede ba 10 piso na lang yan? Mga kapatid, huwag na po natin tawaran yung gano'n, no? Kasi yung ibabawas yung pang 5 pisos, ay ang pambili rin nila ng kamatis yun, no? Ano, no? Kasi ikaw, ang dami-dami mo naman pera, pupunta ka sa Starbucks, hindi ka naman tumatawad. Magkano po yung macchiato? 185 pesos, pwede ba 150 pesos na lang? May nakakatawad po ba sa inyo sa Starbucks? Wala. Pero pag kayo mga naglalako, tinatawaran pa natin masyado. Kawawa naman, di ba? Kaunti na lang, hayaan nyo na. Parang minsan, malaki-laki mo naman magtubo. O sige na, dinoble na nila. Pero kaunti pa rin tinubo nila. Hayaan mo na, doblehin na nila yung tubo. No?
Actually nga, pag pumunti ka nga, may isang coffee shop dyan sa may Villar City. Nag-iisa, sa gitna ng paggabi, sa gitna ng dilim, nag-iisa, pero napakaganda, bagong labas, Foresta Cafe. Hindi po ako shareholder dyan, ha? Pero nagulat po ako sa kape. Yung isang order ng kape, 350, 380, times 2 ng Starbucks. Sabi ko, pero ang daming bumibili, ang daming mga tao, no? Siguro yung ambience, no? Kaya nga sabi ni Erap, sorry Erap, ha? Bayad daw siya, no? Ang mahal naman yan ng kape na yan, di ba? Sobrang mahal na yung kape. Sir, iba po yung ambience dito. Hindi naman ako bumili ng ambience, kape yung binili ko. Maybe the people are there for the ambience, no? Ang mahal, no? Tapos ito parang 15 pesos lang. Parang ganon, ano? Sabi ko, sige, bili ko ng ilan. At tapos bili ka ng pera, tapos nagsusukli. Gusto ko mas muwi sila nakangiti. Kahit na konti lang naman yung sukli. Di, huwag mo na akong suklian, iyo. Ay, salamat po. Di ba ang laking bagay na yun, baon? Dagdag na inspiration sa mga tao. Kahit ang liit na bagay lang na napangiti mo sa saya. Katotolan, liit na halaga lang. Di mo naman pwede talagang sobrang ipagmalaki. Dahil gano'n lang naman yun na dagdagan mo ng 15 pesos, 20, 30 pesos. Pero you can make a difference sa buhay ng isang tao that day. Kahit gano'n kaliit lang. So, hindi ko siya kailangan. So, anong gagawin doon? Ganap ako ng pwedeng pakainin ng banana Q. Kasi, inilagay ko yung aking paa sa sapatos nila. A lot of times, it helps. Kasi nilagay tayo ng Diyos sa mundong ito, nilagay niya tayo sa isang relationship dynamics. Walang tao na isang isla. No man is an island. Lahat tayo may connection, may relationship. And it helps us, ito pong daigdig na ito ay paaralan po ng buhay. This is a school. No? I got this beautiful insight, although alam na naman natin to, pero hearing it from one very popular speaker, sabi niya, this planet Earth is a school. Dito tayo tinitrain. At kung may purpose ang training na ito, sana mapakinabangan natin sa kabilang buhay. Kung meron mang ganon. So this is a school. Tinitrain tayo dito. Sinasanay tayo. So sana gawin natin yung the best from our schooling. And one is, paano tayo magre-relate ng maayos? Kasi si Jesus, alam niya na tayo in a relationship dynamics, nagbibigay siya ng guidelines. O sabi niya, wag na kayo malito. Gawin niyo sa kapwa niyo yung gusto niyong gagawin sa inyo. Kayo, kung kayo po ay nagbebenta ng banana Q, ng kamote Q, at akong binebentahan ninyo, anong gusto niyo? Bibili ako o hindi? Siyempre, nagbebenta po ako, of course, Pastor, kailangan ma-memorize yan. Pero di ba, gustong-gusto niyo na maubos yung inyong tinda kasi kung mahirap ka, tapos gano'n na itsura, alam na alam mo, gagamitin nyo like pagkain, basic survival. Minsan di mo naman kailangan, minsan iisip natin, kailangan maging mayaman ako para makatulong ako ng malaki. But nare-realize natin, hindi natin kailangan maging super yaman, hihintayin pa natin yun para makatulong. Mayaman man tayo o hindi mayaman, lahat tayo pwedeng makatulong. At yun ang gusto natin pong positioning sa ating lahat. Nung dumalaw kami dito sa nasunugan, dito sa may poblasyon. Nandito yata, parang nakita ko yung si ate, nandun sa may likod, no? Na-realize ko, ang tagal ko na pala hindi nakakapunta sa ganung lugar. Lumaki naman ako sa lugar na gano'n, yung siksikan, dami mga tao, yung tabi-tabi, no? Saan nag-outreach naman tayo. Pero parang iba yung feeling ko pagbaba namin ng kotse, kasama ko ibang visitation team. Hindi ko, Lord, ba't parang ibang feeling ko? Ba't parang naninibago ko? Ba't parang ang feeling ko, strange ang feeling ko, ba't parang ang sikip, ba't parang daming tao? Parang ganon. And then, naalala ko yung reality na may mga ganitong mga communities talaga. At tinitinan ko yung mga iba doon. But at the end ng aming mga usapan doon, etc., sabi ko, iba-iba talaga ang buhay ng tao. Iba-iba talaga ang sitwasyon. Kailan kaya ang Pilipinas darating ang time? Parang kagaya sa Japan, no? Been there for 4 years, di ba? Tumira kami ni Rose doon. Ako may mahirap man, bilang na bilang lang. Tapos, maayos ang mga bahay. Sana Lord, dumating yung ganun time. Pero syempre, prayer pa lang yon. Right now, meron ganitong sitwasyon. Ano ba pwede maitulong sa mga tao? And I realized, again, mahalaga talaga education. Sana ma-encourage ang marami na mag-aral talaga. Kasi pag kaunti ang alam, kaunti ang skill, kaunti lang din pwede mong gamitin para makipaglaban ka sa buhay. Kasi mahalaga yung marketing value mo Kasi pag maliit ang marketing value mo, hindi ka makakuha talaga ng magandang pagkakakitaan. It's all about your marketing value. Kasi pag maliit ang marketing value mo,
hindi ka makakakuha ng magandang kapalit. Sana ang mga tao ma-enlighten, ma-educate. Pwede tayong makatulong sa ganun eh. Kaya yung mga teacher, ang gandang mission ng mga teachers, di ba? Ina-enlighten nila yung maraming mga tao. Pero sana yung mga able sa atin, makita natin na beyond the four walls of the church, beyond the four walls ng ating bahay na magaganda, beyond the four walls ng ating mga school na magaganda, beyond the four walls ng ating mga opisina na magaganda, ay may mga tao na talagang hindi nila nararanasan ang fullness of life. Di ba si Jesus, sabi niya, John 10:10, I have come that you might have life, life in its fullness. Kung tayo po'y nagdi-disciple, isa sa gusto po natin mangyari, ma-share natin yung good news. Hello. Hindi gusto ng Diyos na maging, ang buhay mo ay talagang hindi ka nag-enjoy to the best na pwede. Ang gusto ng Lord, fullness of life. That doesn't mean na maging milyonaryo, bilyonaryo ka, pero hindi masama na tayo maging milyonaryo, bilyonaryo. Mas maganda nga yun kasi marami ka matutulungan eh. Pero kahit hindi ka maging millionaire, billionaire, yung bang sabi nga doon sa Psalms, yung wag naman akong salat na salat, no? At kung sumobrang yaman ko naman, makalimutan kita, wag doon, yung saktong yaman lang. Wag naman ako sobrang hikahos na baka makalimutan na kita. Alam mo yung sakto lang sa buhay. Pero mahalaga yung joy, peace, and fullness of life, yung nasa kaposisyon ka para tumulong sa mga tao din, yung hindi yung parang deprive ka na maraming bagay, ang dami mong limiting beliefs, ang dami mong fears, ang dami mong worries, ang dami mong hindi magawa, na pwede mo sanang magawa, pero hindi mo kasi alam eh. Kulang sa enlightenment, kulang sa education, walang kaliwanagan. Doon pwede po tayo makatulong sa mga tao pong ganun. So paano kung ikaw yun nandoon? Ano ang gusto mong treatment sa'yo? At kung magbabaliktad, ano yung gusto mong treatment sa'yo? Mayaman o mahirap? Di ba? Minsan yung mahirap, may sinasabi sa mayaman. Yung mayaman sa mahirap. Paano kung magpalit kayo ng lugar? Paano kayo makakatulong sa isa't isa? Foreigner ka, nagpunta ka halimbawa sa Korea, nagpunta ka halimbawa sa Japan, Singapore, o saan man. O may foreigner pumunta rito, ikaw yung local. Ano yung gusto mo na mangyari? Anong treatment ang gusto mong gawin sa'yo? So sabi ni Jesus, do unto others what you want others do unto you. Halimbawa, ikay diner, kumakain ka. Tapos yan, merong waiter. Pagkakakain ka ba, gagawin mo ay, sige, kalat-kalat, no? Tapos, kalat yan, hayaan mo. Ang dusing-dusing, ang hirap. I got this insight from yung anak na isa nating maten, si Kuya Jun. Sabi ni Kuya Jun Baysa, yung anak daw niya, si Venet, trabaho sa peri-peri. Natutuwa daw sila kapag kayong kumakain, inaayos na nila yung kinainan kasi gumagaan ng konti yung trabaho nila. Although trabaho nila yon, pero di ba lalo kapag busy, halimbawa yung dining place, ang laking tulong sa kanila yung yung ganong gesture noong mga kumakain na inaayos na nila. Since then, ginagawa, oo nga, no? Kung ako lalagay kay Venet, hindi ako yung diner, matutuwa ako kapag medyo mas madali-dali na. No? Although pwede mo sabihin, trabaho niyo yan eh. No? Parang dito rin sa church may janitor naman trabaho mo yan eh. Ganon lang, ikaw na yung dumampot ng kalat, ilagay mo, nandiyan naman si Ate Jo, lilinisin naman yan eh. What if ikaw naman si Ate Jo? Di ba mas gusto mo rin na maayos yung mga bagay, di ba? So kung pwede mo nang ilagay yung kalat, ilagay mo na yung kalat. Pwede mo nang patayin yung electric fan, patayin mo na electric fan. So, do unto others what you want others unto. And baliktad din naman, no? Ganon tipo. So since then, pag kumakain ako halimbawa sa Chowking, etc., di ba, yung mga toyo, lampas, pinupunasan ko na ng tissue, nilalagay ko na, kinakasa ko na ng maayos, para pag kinuha na halimbawa nung waiter, konti na lang yung kanyang dadalhin. Kasi minsan, pagod na pagod yan, nasisigawan pa ng mga manager, right? Could you imagine yung ministry, simple ministry, out-of-the-box ministry, yung typical ministry sa church? So since then, inaayos ko na yung mga kapag kataas kinainan. Pero kung pwede ko ang dalhin na lang sa kusina, dadalhin ko na rin yung kinainan. So, and then magpalit din naman tayo. Kung halimbawa, ikaw naman yung diner, di ba? Ano yung gusto mo? Di ba ang gusto mo, sineservisyoan ka na maayos, hindi ka binabarumbado, hindi ka binabastos, yung magalang ka nagsaserve. Same thing. Could you imagine what would happen sa society kung ganun tayo mag-isip? Iniisip natin lagi yung kapwa ang lalagay tayo sa lugar, nagpapalit tayong sitwasyon. Ang ganda niyan, yung ginasabi ni Jesus, aayos ang lipunan. Kung ikaw yung presidente ng bansa, tapos ito yung mamamayan, no? Kung ikaw yung senator, tapos ito yung mga tao, kung magpapalit kayo, di ba? Kung magpapalit kayo ng sitwasyon. Kung ikaw yung guro, tapos merong mag-aaral.
nakikiusap. Baka naman pwede po, maipasan nyo lang po ako rito. No? Alala ko wala si Carlo rito. No? Carlo ay nakagraduate yun no? Nakagraduate. Kasi lagi nandun ang nanay ko sa school. Lagi nandun ang nanay ko sa school. Napagkawala, no? Naalala ko makakwento ko lang, no? Naka-live ba ito? Baka nanonood sila. Yung kapatid ko, Gonzales na, no, nag-asawa. So, unang-unang pagka-graduate ng PNU, doon sa kanyang alma mater, pinagturo siya saglit bago siya nagturo as professor PNU. Doon muna siya sa high school nila sa Novaliches. So, Gonzales, hindi alam ng mga kaklase ni Carlo na Barrientos din yung teacher nila dati. No? So, hindi nila alam ganyan. No? Tawag daw siya. Napakatuwaan daw ng kapatid ko Barrientos, anong sagot? Tatawag ng ate niya. Gamunggo daw yung pawis. Hindi makasagot As minsan, no, akyat daw siya ng pader. Tumatakas, no? Barumbado, yung mga bulakbol sa pag-aaral Tapos tumatakas. Sorry. Tapos nakaganyan na siya sa pader. Nakakita ng principal. Barrientos, baba dyan, baba! Ma'am, tinatawag ko nga sila. Huy, magsibalik kayo dito. Pero nakatawa si Carlo, nag-praise and worship ministry sa atin dati rito. Ngayon sa Day by Day Santa Rosa, praise and worship, siya doon, ministry and leader yun yata. So nakagraduate. What if yung mga teachers doon, hindi pinagbigyan si nanay na ipasa si Carlo? Hindi naman lagi. Baka naman mukhang bababa ang tingin kay Carlo. Talino yan si Carlo. Carlo, hello. What if hindi pinagbigyan? Ano kaya narating ni Carlo, di ba? O anong damdamin niya? Siguro inisip noon mga teacher, kung ako yung kaya nasalagay dito sa batang to, anong gusto kong treatment sa kanya? Siyempre, ang gusto mo, pagbigyan nyo naman po ako kahit konti. Right? May nagkasala sa'yo. Nagawan ka ng kasalanan. Ano ang gusto mo na gagawin sa'yo? Ikaw yung nagawa ng kasalanan. Pumunta ka sa lugar na nagkasala. Sabi yung nagkasala, di ba? Ang nais niya, patawarin mo ako, unawain mo ako, unawain mo sa nagmula, kung nangyari, patawarin mo ako. Di ba ganon? At kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yan, ganon din sasabihin mo, patawarin mo na ako, unawain mo naman ako. Magkasundo na tayo. Right? Powerful ba yung sinabi ni Jesus? Do unto others what you want others unto you. Gaganda ba ang lipunan? Gaganda. Right? At kung ikaw naman yung nagkasala, isipin mo rin nagawa ng kasalanan, ano kaya naramdaman niya? No? Kung lumagay sa lugar niya, ano kaya naramdaman niya? Ano kaya naging epekto na aking ginawa? Di mas maintindihan mo siya. At kung pareho kayo nakakaramdam ng ganyan, di ba mas magmi-meet kayo sa gitna, di magiging maayos? Ilan lang po yung example na yan? All areas of life. Naka-aksidente ka. Tapos mayroon na aksidente. Punta ka doon sa sitwasyon na aksidente. Huwag ka kagad mag-flare up. Last week, or last week, pauwi na kami. Bigla nagbukas ng gate yung isa doon sa may daanan, sa may kalye namin. Pagbukas ng kanilang malaking gate, pumapasok sa sasakyan, bumaba sila, nagbukas naman ng pintuan na kahoy yung sino man sa loob ng bahay. Tumakbo yung dalawang aso nila sa kanyang Shih Tzu. Nasagasaan ko yung Shih Tzu. Pero sa likod na. Kasi kung nasa harap, nakapagpreno pa ako. Ganyan, sabi ko, parang may nasagasaan yata ako. May kasama ako Oo nga, pastor, parang meron. Tapos narinig ko, may naghihiyawan, umiiyak, iyak, sabi niya. Nagmumura yung yung babae. Tapos kita ko yung dugo, dumadanak sa napaupo ako. Sabi ko, kasi may aso rin kami. Alam ko na yung aso ay kapamilya. No? Pero sabi ko, may kasalanan na ba ako dun? Bigla silang tumakbo, ganyan tipo. Tapos, usap-usap, ganyan. Kalmado na mababait naman yung mga pamilya. Sabi ng mag-asawa, ganito na lang po, samahan niyo po kami sa ospital. Mag-aalas 12 na kami ng gabi at nakati Santa Rosa. DOA na, dead on arrival na yung dog sa may gawing Tagaytay. Tapos sabi niya, Sir, ganito na lang po, sagutin niyo na lang yung cremation. Paisip ako, gusto ko sana masalita, cremation, pati aso i-cremate. Sabi ko ganon. Gusto ko sanang i-offer, pwede ba funeral service na lang gawin ko? Tapos, tinawag na po namin, mga 9,000 po.
Tapos ayoko mag-react. Nag-react yung kasama ko na yung carpenterong pinapagawa natin dito. Sabi niya, "Sir, hindi naman po yata makatwiran yon. Kayo po yung may kasalanan, ganun, kitinapi kong ganon." Kasi emotional yung family eh. Kasi feel ko kung ako rin nasa sitwasyon ng ganon, well, hindi ako pareho ng personality nila. Pero kung pareho akong personality nila, baka ganon din ang maging reaction. Sabi ko, wag na, inisip ko bukas na lang mag-usap. Then kinausap ko siya the following day, hindi ako nagsasalita kasi emotional yung family. Kasi alam mo yung aso, sa ilang mga tao, now I know that kasi may aso kami, family ang turing na dyan eh, pamilya na. Siguro kung dati wala kaming alagang aso, hindi ko ituturing na ganun. And so nakatulong sa akin yun para i-process. And then lumipas ilang araw, na-cremate na, ganyan, masaya naman sila. Nalaman niya, pastor, ay pastor po, kasi sabi ko, and then, wag na mang ganito. Okay lang po, sige po, pag-usapan natin. Ang request ko lang po, bago matapos ang gabi, pwede po ba mag-pray lang tayo? O sige, pray. Isang tawag yung bata, ayaw lumabas kasi, hayaan niyo po, lalambingin ko lang po yan, ako na po bahala sa anak ko. Pray kami mag-asawa. Tapos afternoon, pastor po ba kayo? Sabi ganun. Ay, oo, sabi ko ganun. Mukha kasi ako hindi pastor nung suot ko eh. Pastor po ba kayo? Tapos yun, ang galang na niya, no? Kasi noong una sabi niya, dapat responsableng driver po kasi tayo eh. Gusto ko nang sabihin, dapat responsable tayo may-ari ng hayop, di ba? Di ba ganun magre-react ka dapat kung palaban ka talaga? Pero pinigil ko lang yung aking bibig kasi emotional yung family eh. Tapos binatuhan ako ng mga video ng mga abogado na wala talaga akong kasalanan. Wala dapat akong ilabas na pera. Pero nilagay ko sa sarili ko sa ano. So kung maglalagay ako sa batas, pinanood ko yung ano ng mga abogado, wala talaga akong kasalanan. Hindi ako dapat maglasang pera. 9,000, malaking pera na yun sa amin. No? Pero nag-usap kami ni Rose, bakit kung tayo lalagay sa lugar nila? Are you with me? Kung lalagay ako sa lugar nila, gusto ko rin na may share yung ano. Hindi ko naman pinapapalitan yung aso kahit sa cremation. So sila na nag-uusap, no? So, naging maganda naman yung pag-uusap kung paano yung sharing. Nakatulong ba sa amin yung do unto others what you want others do unto you? Yes, nakatulong. Salamat may ganito sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, gayahin din po natin yon. Lahat tayo may sitwasyon. Lahat. I'm sure of that. Lahat ng sitwasyon natin sa buhay na may kinalaman sa tao, makakatulong po ang wisdom na ito. Commandment ni Jesus. At dahil tagasunod ka ng Panginoong Jesus, I'm sure gusto mong sundin itong utos ng Panginoon because you are a disciple, a true loving of disciple of Jesus. So paano may didil ang sitwasyon mo corresponding to one person? Do unto others what you want others do unto you. Magpalit kayo ng sapatos. Magpalit kayo ng sitwasyon. Mag-collect ka ng higit na percent. Wag lang yung side mo na 50% or less lang. Kunin mo yung side niya. Mas malaki nga ng percentage, doon mo i-decide, i-base ang iyong decision. Mga kapatid, nawa ang guidelines na ito, yung ayon sa gusto mo na topic natin, ay makatulong sa ating lahat at patuloy tayong maging tunay na mapagmahal na tagasunod ng Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat na kayo po, O Diyos, ay nagbibigay po ng mga panuntunan, guidelines para mas maging maayos, matalino, matagumpay ang amin po, Panginoong, buhay dito po sa lupa. Dalahin po namin, Panginoon, ng wisdom na ito na dumaloy sa commandment ng Panginoong Jesus ay magawa po namin. But first, thank you. Thank you, Lord, na meron kayong ganitong commandment sa amin. Commandment guideline. Salamat po, Diyos. Silang saglit ng katahimikan, mga kapatid, saan mo unang pwedeng i-apply ito ngayon? I pray that the Holy Spirit will bring to your mind right now ang isang tao o dalawang tao. Dalangin ko na ipapakita sa iyo ng banal na Espiritu ang isa o dalawang tao na kailangan mo i-apply ang bagay na ito. Gawin mo sa kanya yung gusto mong gagawin niya sa iyo kung nagpalit kayo ng sitwasyon. Ilang saglit ng katahimikan, dalhin natin sa Panginoon and then dalhin natin sa panalangin. Sabihin natin, Lord, ito po ang nais ko pong gawin o kaya ask natin, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom.
Ama namin Diyos, narinig niyo po ang mga pagbubulay-bulay ng inyong pong mga anak. Maging yung mga panalangin na kanila pong inialay sa inyo. Salamat po, O Diyos, na ang inyong pong Espiritu Santo ang siya pong magagabay. At hindi lang bibigyan kami ng kaliwanagan, bibigyan din ng kapangyarihan, ng kakayahan, ng lakas para magawa yun dapat pong magawa. Salamat po, O Diyos, sa paggawa namin ng mga bagay na tama. Mas pinuposisyon namin ang aming sarili sa higit na pagpapala, higit na tagumpay, higit na kapayapaan, higit na kagalakan. Po, Panginoon, sa inyo pong mga salita na pagkain ng aming kaluluwa at tanglaw sa aming landas. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sabay-sabay po tayo. Amen.